So hello everyone, I'm Mark. If you ever wondered what it's like to work as a virtual assistant here in our company Remote Philippines Jobs, this is your chance to hear it firsthand because today we'll be hearing and joined by our amazing team members, Miss Catherine Baldo. Hi Miss Cat, how are you doing? Hello po. Doing good. And I love the energy. So before we start, Miss Cat, can you please introduce yourself? Aldo from Laguna, 34, and this is my first job as a VA, and I'm here for 1 year and 4 months already. Wow, sobrang tagal na din. Tagal na din yon kasi bihira lang tayong makahanap ng company na, especially VA ha, bihirang makahanap ng company na magsistay talaga tayo for 1 year and 4 months. Diba? So I'm really proud of you, Miss Cat. Hopefully ako din aabot sa ganyan. So matanong ko lang, Miss Cat, kung ilalarawan mo like yung journey mo dito in our company, how would you describe it? Actually, nung ma-hire ako, wala naman ako masyadong naging struggle. Nung paghahanap lang, sa paghahanap ng job, doon ako medyo nahirapan kasi major weakness ko talaga is interview. So, I know na hindi maganda yung interview ko dito. Actually, tanggap ko na pagsak ako. But then, binigyan ako ng chance and I'm so thankful kasi as you see, 1 year and 4 months na ako dito. Yeah, I see then. So, it's this, since sinabi nyo kanina na this is your first time or first work as a VA, ano po pala yung work nyo before applying here? Actually, I'm an admin sa corporate. Corporate. Yes po. And see. syempre, mas masarap yung work from home pa ng baby. But so far po, worth it ba yung pag-alis sa corporate? Super worth it kasi yung traffic, tapos especially today, yung gasoline, oh my gosh. Yung price ng True, I agree with that po. Kasi noon din ako nagtatrabaho sa corporate, tapos yung alikabok, sobrang it pa. And right now, kahit nagtatrabaho kahit hindi naliligo. Yes. So, bago ka nag-apply, Miss Cass, I know, especially know that you are like a first time here in the VA world or remote world. Ano yung like biggest struggle mo or goal mo sa life talaga? Actually, yun nga, yung struggle ko kasi yung sa interview, I know kasi na sa VA, usually from BPO yung mga nag-a-apply. So, sanay sila for, speaking sa English. Alam nila lahat. So, yun yung pinakang struggle ko. And actually, ang pinakang goal ko talaga ay syempre, yung long-term na job as VA. So, I think, eto naman na yun. Ang ganda nun. And I think din po na, kasi yung company talaga is really naghahanap talaga sila ng long term. Not just in and out sa company. And that's what I love din. And I'm happy na with your first work as working remotely, nahanap mo yung pang long term talaga na trabaho. Kaya nga po. I'm so happy for that. Based sa mga doubts mo po, especially with interview at kahit sino naman, takot sa interview. Pero ano yung nag-push sa'yo na mag-apply kahit may doubts ka? Kasi wala namang mawawala kung magta-try. And kung hindi ka magta-try, paano mo malalaman na worth it yung pagta-try mo, di ba? Pero lang naman kasi yun magta-take ka talaga ng risk. Normal naman talaga, especially if wala tayong backup plan and we're working from corporate, we really need to take a risk. Ano natin malalaman kung, okay, nakakaganda pala to sa ating buhay kung hindi tayo nag-take ng risk, di ba? And I'm proud of you for that, Miss Cat, for taking a risk. And nandito na tayo ngayon. Next question we have here. So be honest, Miss Cat, ano yung like biggest fear mo before joining in our company? Biggest fear? Siguro yung biggest fear ko, yun nga. Kasi hindi ko sure kung hindi ko sure kung scam ba to or what. So, ang fear ko, baka nag-aksaya lang ako ng oras. Yung nag-work ako, baka mamaya scam lang naman pala. So, isa yun sa fear ko. And syempre, yun naman yung lagi kong sinasabi talaga, yung kanina, yung fear ko talaga sa interview, yung pag-speak ng English, siya talaga. Yun talaga yung major fear ko Hindi ko alam kung bakit, pero lagi akong kinakabahan doon. So, yun. Pero so far ngayon, Miss Cat, ano pala yung specific task or role mo ngayon dito sa company? Quality control. So, non-voice? Yes po. Wow. So, I think here mostly in the task or the roles mostly here in our company is non-voice. So, maganda talaga siya kahit walang experience. Because, and also if wala tayong experience, meron tayong mga bosses, mga managers and teammates na nagtitrain talaga sa atin. SOPs. So, yun din yung maganda dito. And, yung doubts mo na baka scam to, and then ano yung expectation mo na, baka scam to, hindi to legit, versus the reality pagpasok mo na? Naisip ko siya na scam kasi nga, alam ko nga, tanggap ko na sa sarili ko na hindi okay yung interview ko. So, nagtataka ako, paano ako nakapasok? Hindi naman okay yung interview ko. Yun kasi yun Pero nung once na nabigyan na ako ng task, tapos nakikita ko naman na nakilala ko yung mga bosses talaga. So, tingin ko naman legit siya kasi actually may mga tinanong din ako na VA na okay ba dito? Parang ganun. Sahod naman sila on time, nanan. So, yun. Medyo
naging payapa yung utak ko. Talaga yung sa sahod. Doon lang natin masasabi. Lalo na kapag first time, no? Yun, doon lang natin masasabi, hindi to scam. Kasi nagkaroon ako ng sahod. Doon ko lang naman yun Same with me. okay. Sahod ako. Same with me. For 15 days na ano talaga ako, baka scam to. Nagsasayang lang ako ng oras. But nung sumahod na, ay, legit pala. Legit. Legit na At saka legit. nung tago kasi ako, medyo, pag nagkakaroon ng problema sa PayPal, na-update yung mga bosses. Hindi sila yung, basta i-ignore kayo na kung medyo, nung nagkaroon ng delay. Pero actually, once lang yun eh. Once lang namin yun na-experience, may problema lang sa PayPal na. Nag-update talaga sila. Talagang from time to time. Yeah, I agree with that one. Experience ko din yung ganun. So, yan talaga yung nagugustuhan ko dito kasi sobrang dali lang nilang kausap. At hindi ka para bang natatakot ka sa isang chat mo sa kanila. Ganun. Pero sa kanila hindi talaga ako natatakot na mag-chat kasi they're really approachable. Ganun. Sobrang easy to be with lang talaga. With our like mga doubts, yung mga tanong natin sa ating sarili, kailan mo nasabi, miss, sa sarili mo na worth it pala talaga? Actually, matagal ko nang nasabi kasi ang tagal ko na rin dito. So, malaking bagay kasi malaking tulong pa sa pagbabayad ng bills. Alam naman natin kung gaano malaki yung expenses dito sa atin. So, yun. I think worth it naman talaga. Wow, worth it naman talaga. So, sinabi mo na nakapagbayad ka ng bills, ano pa yung, or paano nabago ng work na to, buhay mo, like financially and personally? Personally, yun nga yung sa baby ko. So, kasi parang nag-start ako, 2 pa lang siya. So, alagain pa talaga. So, mas gusto ko kasi yung kasama niya kung lalaki, gano'n. So, and yung isa pa is yung sa traffic nga. And kasi since motorcycle yung ginagamit ko pag biyahe, alam naman natin yung aksidente, lalo pag motor. So, yun, isang bagay yun na parang at least mas safe ako na nasa bahay lang. So, at lalo na sinabi mo na meron kang baby. And right now, it's really important din talaga na makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Lalo na yung baby mo na at 2 years old pa lang. And I'm really happy for you na nakahanap ka ng work na to and to be able for you to work from home and be with your family. Sobrang ganda nun. And syempre, as a mom, di ba? Ngayon, I can relate pa because hindi pa ako mom. But I'm so happy. Kasi, yeah, hindi rin madali yung ibang mga working moms na sobrang layong nagtatrabaho. Tapos, you are really privileged na nasa bahay ka, nagtrabaho with good pay, and then kasama mo pa yung baby mo at yung family mo. So, it's really, really a good thing. No? So, achievement mo, Miss Kath, na masasabi mo, or achievement mo dito while working na masasabi mo na sobrang proud ka? Achievement? I think yun yung ibigay nila sa akin na task na alam mo yung medyo complicated task pero pinagkakatiwala sa'yo. Yun. Wow. Yun yung Ang isa sa ganda biggest nun. Lalo na at ano ba, like first time mo, like working remotely at yung mga tools hindi mo pa masyado, or siguro, meron ka ng kabisado pero hindi naman lahat. Ang sobrang fulfilling nun na nagtiwala sila sa atin na they thought na kaya natin. Kahit ako, they thought na kaya natin. At sobrang fulfilling nun. Ang ganda nun. Achievement na yun para sa atin. And ano yung skills, Miss, na, or yung mga skills or confidence na gain mo while working here, especially that you are a first time working remotely? Skills, I think sa ngayon, mas na ako ngayon, mas mabilis ko na ma-pick up. Medyo nasanay na ako na Sanay ba? pag nag-drop sila ng instructions, parang hindi ko na yung kailangan parang magtanong. Kasi dati medyo nagtatanong-tanong pa ako, paano to? Parang ganun. So I think additional skill siya for me. Tapos, yan, sa pagte-train ng iba, which is dati, mag-train. So, yun naman, kaya ko naman pala. Yeah, I agree. Kasi ako, isa rin ako doon. Not able to train me. But unfortunately, parang hindi lang talaga align sa ano ko. So that's why I asked Phil if okay lang. But really, Miss Kat, with that hours na ginugol mo sa pagtitrain, I'm really sorry for that one. But I really learned from it. Talaga. I appreciate your effort. Nagkangyari din sa akin yan eh. May nag-train din sa akin. I think hindi align sa akin yung position na yun. So, nag-start din kay Sir Phil na sabi ko, hindi ko kaya. And Sir Phil, parang bait niya na I thought, nung bago pa lang ako nun I thought na wala na, parang hindi na ako bibigyan ng other task kasi tinanggihan ko yun. Pero hindi. Binigyan niya pa rin ako ng ibang task na yung sa tingin niya makakaya ko talaga. Yun nga, open sila with our recommendation talaga. Yun yung maganda sa company natin ngayon. So, ano yung, since you're already with us for 1 year and 4 months, Miss, ano yung nagbibigay sa'yo ng motivation para magstay at mag-grow dito? Motivation? Of course, yung baby ko. Kasi kailangan ko siya, may job naman yung husband ko, pero iba kasi pagka pag parehas kayong may income sa pambayad ng bills, mabibigay mo rin yung gusto ng baby mo.
So, yun. Ang ganda nun. And better future for the family. That's good to hear po. So, in regards with our company, pag-usapan naman natin yung company natin, chismis natin yung company natin. Experience mo, Miss. Ito yung pinaka, nagustuhan mo. Eh, alam naman natin na meron talaga tayong mga, merong strength yung company natin, but ano yung pinaka nagustuhan mo sa company na to? Para sa akin kasi, flexible yung yung oras. Parang hindi ako nakaka-hassle, naaalagaan ko at the same time yung baby ko. Nagwo-work ako. Tapos, ano pa ba? And I agree with sobrang flexible talaga. Kasi from the start, they want you to choose your time kung anong oras ka comfortable to. Kasi kahit meron mga nag-work dito na mga students pa, nagtatanong talaga yung team kung available ka ba sa ganito, anong available na time mo. Kasi kahit ako, nung una, tinanong nila ako kung ano yung available na time ko. Na-shock ako kasi, ano palang ganito na ako yung pinapa nila ng working hours ko. Papiliin ng working hours ko. And yun din yung nagustuhan ko. But for now, kasi interview and such na yung role ko, na talagang specific na time. So, yun lang. But so far, nag-asa ko to move, parang i-move yung time ng ganon, nag-agree talaga sila. Din yung nagustuhan ko. Very easy, very flexible, yun talaga. And in regards with the work environment, kasi sobrang important din yun. Diba? Kasi isang factor din yung work environment para ganahan tayo mag-work. Diba? So, paano mo i-describe yung work environment dito? Yung work environment, sobrang daling kausap ng mga co-VAs ko. Pag may questions ako, or pag may need ako sa kanila. Ako naman kasi minsan may mga sobrang busy talaga na VAs. So minsan nagre-reply naman sila ng na hindi kanila i-ignore. Parang nagre-reply lang sila na, wait lang ha, medyo busy lang ako, mamaya. So very approachable yung mga co-VAs ko. And pati naman yung mga boss. Basta hindi sila busy. Talagang hilahan dito. Talagang hilahan. Or hilahan man pataas, hindi pa baba. Yes, pataas. Yan talaga yung na-feel ko. Walang parang judgment na nakikita or na-feel. I don't know with other days but for me, yun talaga yung na-feel ko. And yeah, paano mo masasabi, Miss, na magandang opportunity? Especially people na afraid pa or takot pa na mag-transition from corporate to remote work or yung mga students? Actually, mas ma-advise ko lang naman kasi sa kanila na mas masarap na nasa bahay ka lang. Malaking tipid, hindi lang sa financially, pati sa oras. Kasi yung biyahe mo, yung lalo pag traffic, mag-spend ka ng 1 hour, 2 hours. Pag nasa bahay ka, nagtatrabaho ka lang. No, pag out mo, tapos na, pwede ka nang gumawa ng gawain bahay. Or mag-drama marathon ka, Netflix, binge-watching Netflix, mga ganun. So, tsaka iba pag nasa bahay ka lang, safe ka. Kasi super dami na talaga ng accidents na nangyayari ngayon. Lalo dito around sa area namin. So, safe ka na, yung family mo, hindi pa mag-worry sa'yo. So, I think, napakagandang opportunity na VA ka, work from home. Yun, marami ka masasave time, financials, and True. Na ngayon yung pasahe, yung gasolina. Nako, gasolina. it's really advantage to work from home, guys. Or work remotely. So, as you've mentioned earlier, Miss, na biggest challenge mo talaga yung interview. Ano yung tips mo? Ba't nakapasa ka? Nakapasa ka? And I think you did well with it. Hindi ko pressure na actually, during the interview. naging honest lang ako. Parang medyo na-blank ako. Naging honest ako na talaga hindi ako masyadong comfortable sa speak ng English. Yun lang naman yun eh. Kasi iba siguro may factor yun. Yeah. So yun, I agree. hindi ako nagpaka-science din. Nag-practice din ako noon, pero medyo na-blanco pa rin ako. So, Of course. yun. Of course, preparation din talaga. So, yun nga, yung sinabi mo na sa mga interviews, pero nakapasa. Ano yung tips mo sa mga gustong mag-apply para makapasa din sila? Ako kayo sa interview, try lang. Kasi ako nag-try lang rin naman ako na nag-try. Actually, yun nga, pa-8 ko na yata ng interview yun. So, failed nung mga nakaraan. Pero, worth it naman yung pag-try ko. Natakot ako, of course, pag naka-receive ako ng interview invitation. Bahan na ako nun. So, pero, try lang ng try kasi worth it naman eh. Tsaka alam naman natin para sa'yo talaga. Ibibigay yan. Wow, true. I agree with it. I agree with it. Kahit nahihirapan tayo, kung para sa atin talaga. I agree with it, Miss. So, dito naman tayo. Para meron naman tayong light segment. Describe your job in 3 words. 1, 2, 3, go. Words na yun. Easy. So easy. Kasi kabisado na, sobrang easy na lang talaga yun. Easy na lang talaga ni Miss Kat, guys. So, Easy na kung lang. kayo gusto niyo din na madalian kayo ng work, o hindi naman sa una, siguro, medyo challenging pa. But eventually, sobrang dali na lang talaga. Kasi hindi pa iba-iba. Ulit-ulit lang. And yun. So, I think, yun na yun. As question ko with you, Miss Kat. So, in-end ni Miss Kat na sobrang easy lang working here, guys. So, you should apply even though wala kayong work experience. Kasi interview process, working here, and eventually,
working long-term with us. So, ayan. So, I just want to say, thank you so much, Miss Kat, for giving us a glimpse of what it's like to be part of Remote Philippines Jobs team or family. I just want to say family. So we really love hearing this kind of real stories, especially from our amazing team members, especially with you, amazing team member, Miss Catherine Baldon. Yeah, to our viewers out there, we really love to hear from you too. So don't forget to LSE, like, share, subscribe, and comment to our videos. And who knows, di ba? Kayo na yung susunod namin ma-feature dito. And gagawa ng mga easy tasks. So yon. Thank you so much, Miss Kat, and have a great Thank day. you. Bye-bye po.